Morning everyone po. Ito po yung gusto nating talakayin ngayon for the next 3 Sundays about pamilyang buo at nagkakasundo. So, napakahalaga po kasi na madiscuss natin ito kasi sobrang ang bansa natin ay binubuo ng mga pamilya. Sabi nila, pag magulo ang bansa, magulo ang pamilya. Kaya nga po, napakahalaga po na ayusin po natin ito. Pamilyang buo at nagkakasundo, para sa mga kabataan na magsisipag-asawa, mahalaga po na maunawaan po natin ito. Nakakatuwa lang pong isipin sa panahon natin, napakarami mga conferences, napakarami mga mentoring. Ang dami pong pumasok sa pag-aasawa na somehow walang nagturo po sa kanila. Nagkagustuhan, nagpakasal, pero tayo po ibang-iba. We are surrounded by people na gustong maging maayos yung buhay po natin. Okay? Ang magandang bagay dito, ano man ang sitwasyon nyo po, may pag-asa. May pag-asa po sa ating Panginoon. Okay? So, basahin lang po natin itong Genesis 2:18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called its living creature, that it was its name. Okay, verse 21. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. Verse 22, then the Lord God made a woman from the rib that he had taken out of the man, and he brought her to the man. Verse 23, the man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." Let us pray. Father God, tulungan niyo po kami, Holy Spirit, na maunawaan namin ito. Lord, nagpe-pray kami sa mga mag-asawa, maaring merong mga single parents po, O God. Meron din po rito, Lord, papasok pa lang po sa larangan ng pag-aasawa. Lord, ano man ang sitwasyon namin, katagpuin niyo po kami, O God. Thank you so much, O God, and we honor you. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Alam niyo po, may sinasabing loving someone is very different from living together. Okay? Loving someone is very different from living together. What is our point? May mga tao na mahal mo naman pero ayaw mong makasama. Right? So yung picture nyo nga po, meron ka naman taong mahal pero hindi mo siya ma-imagine na kasama mo sa bahay. At pag hindi mo siya ma-imagine ngayon pa lang na makasama habang buhay, mag-isip muna po tayo. Ano po? So, iba yung loving someone eh. Oo, madaling mahalin ang isang tao, pero na-imagine mo na ba siya na kapag nag-asawa kayo, magsasama kayo habang buhay? Iba po yun. Iba po kasi yung mga bagay po na yun. Alam niyo po, yung kasal, yung bridal shower, napaghahandaan, pero na-picture niyo na ba ano ang magiging itsura niyo pag nagsama na kayo? Pag nakita ko si Paul, saka si Eunice, nag-propose na si Paul. Ano po? So, malapit na silang ikasal. Wag lang kayo magpapakita kay Ogie Diaz. Ano po? Baka blind item kayo agad. Ano po? Usong-uso pa naman yan. Ano? So, ang sasabi lang ho natin is, oo nga, minsan may mga fantasy tayo na iba sa reality. Iba yung fantasy po, iba po yung reality. Kung ikaw ay asawang babae, ang ini-imagine mo sa lalaki, wow, ang galing niyang makinig. Wow, ang tiyaga niya. Wow, ang gentle niya. Pero nung mag-asawa na kayo, napakainipin naman ng mamang to. Napakainitin ng ulo, isip bata. Kasi hindi po ba nung nililigawan pa lang tayo, lahat ang ganda ng nakikita natin, matyaga, inaalalayan ka sa jeep, nung mag-asawa na kayo, inihahagis ka sa jeep. Ibang-iba eh. Yung fantasy natin, di po ba?
Sa lalaki naman, wow, nung makita mo yung mapapangasawa mo, only sex to. Grabe. Hindi ako magugutom sa pagmamahal dito. Magaling ito magluto, magaling ito maglinis. Pero nung magsama na kayo, ang unang bungad lagi sa iyo, pagod ako. Naglaba ako. Nag-alaga ako ng bata. Paano mo aayain magmahalan yung pagod? Minsan nabubuhay tayo sa fantasy. Ibang-iba ang reality. Ngayon pa lang, iba yung nagde-date kayo, iba yung nagsasama na kayo bilang mag-asawa. Amen po ba tayo doon? Parang nakikita ko mga kabataan, parang natatakot na magpakasal. Ano po? So iba yung fantasy, iba po yung reality. The truth is this, ano po? Talagang marami tayong pagkakaiba na matutuklasan po talaga sa buhay. Real relationship takes real work. Ibang-iba yung minsan pinapangarap natin sa nakikita natin kasi tinatrabaho po talaga to. We know workout po. There is no such thing as, wow, ang ganda ng pagsasama, buti pa kayo. Yung parang natsambahan, hindi po. Lahat po ng nakikita natin, we know workout po yan. We know workout po. Kaya sa mga mag-aasawa po dito, medyo konting pihit sa reality na ang papasukin natin, walang madali. Walang madali. Palibhasa ang napapanood natin, pelikula, no? Yan, sa pelikula lagi, po? And they live happily ever after. Pag nakakita ka ng lalaki, knight in the shining armor, siya pala ay knight in the shining horror. Nakakatakot pala to. Nakakatakot pala to. Yung parang kulang na lang isoli mo sa nanay niya. Po? So, totoo po yun. Real relationship takes real work. Kailangan nating i-workout. Kaya nga po, pag may ikakasal po kami, tara pag-usapan muna natin. Pagkatapos, ang huli namin talagang tanong, itutuloy nyo pa ba? Kaya nga po may mga lumalapit sa amin, may date na, medyo sa akin po mag-usap muna tayo. Sasabihin namin lahat ng pwede nyong daanan. Pagkatapos, pag napag-usapan natin, kasi pag nagpa-counsel po kayo sa amin, may date na kayo, may caterer na kayo, pagkatapos, hindi pala siya yung pakakasalan mo, sayang yung down payment namin baka magkasisihan po tayo bandang huli. Mas maganda na po yung alam natin, yung papasukin natin. What is the motivation of marriage? Ano ba yung nagpapatakbo talaga at ang dahilan bakit nagpapatuloy ang pagsasama? What is the driving force? Para kahit anong bigat ng nandaanan natin, talaga pong yung magpapatuloy po tayo sa buhay. So, iyan po yung ilang bagay na i-discuss po natin. Tingnan po natin ito. Siyempre, nangangarap ka ng isang magandang pagsasama. Ang tawag po natin dyan, vision. Yung pag nagpakasal ka, dapat nakikita mo yung dulo ng gusto mong marating at makita sa buhay. So, ang tawag natin vision po doon, na-refer sa destination. Pero, yung motivation, ito yung transportation na maghahatid po sa inyo po sa dulo. Again, sinasabi natin ito, we are not perfect, pero dapat alam natin yung motivating factors natin, bakit tayo nagpapatuloy sa pagsasama. At bakit natin kakayanin, ano yung why natin, pag hindi nyo po alam ang why ninyo, baka mag-ibalay din po kayo. Lalo yung mga nag-asawa na biglaan, nagkatinginan lang, tayo na. Mahirap po Minsan, pag ayaw mong paglapitin, pag kinasal naman, ayaw na magsama. Minsan, nasakit sa ulo. Kaya nga po, pag hindi po natin alam yung papasukin natin to is medyo mabigat po talaga. Marriage is a long-distance road trip. Wala pong shortcut. Saglit lang po yung honeymoon, pero kung magiging maayos ang pagtingin natin sa marriage, kahit matagal, kahit malayo, hindi nakakainip. Amen po ba tayo doon?
Meron po tayo minsan kinakaunselan, ang concern ko is this, ang aga naman na nagkasawaan, 2 years pa lang nagkasawaan na sila sa pareho nilang pagmumuka. Di ba, ang sarap naman yung, ang tagal hindi kayo nagkakasawaan, yung mas tumatagal, mas minamahal mo siya, mas naunawaan mo siya. Kaya alamin ho talaga natin, yung matindi po nating why sa buhay. Tingnan niyo po itong sa Mark chapter 10 verse 9, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tingnan niyo po ito, hindi tayo nagsasama dahil asawa ko siya. Hindi tayo nagsasama dahil sa mga anak natin. Nagsasama tayo dahil sa Diyos. Marriage is God's idea. Hindi ito idea ng government, kaya huwag ibahin ng government. Hindi ito idea ng simbahan. Hindi ito idea ng school. Marriage is God's idea. So, again muli, nagsasama tayo, hindi dahil parang nakakahiya na lang, hindi tayo nagsasama kundi lang dahil sa anak ko. Ang tagal ko na hiniwalayan yan. At mas lalo hindi tayo nagsasama dahil sa property. Mahirap po yun. Nagsasama tayo dahil sa Diyos. Amen? So sa mga mag-asawa, sa lahat ng mga papasok po sa larangang ito, our greatest motivation is God. Siya yung author niyan eh. Siya yung nakakaalam kung ano yung mga halagang bagay para tayo makapagpatuloy. Mga kapatid, sa 3 bagay na motivation of marriage na i-discuss po natin, mahalaga po talaga, balikan lang natin. Maaring nagsama kayo, hindi masyadong alam natin talaga yung why natin. Andiyan na tayo, ayusin natin. Maaring may hindi tayo pagkakaunawaan ngayon, sige lang, punta lang po tayo. Kasi meron po akong naalala, Lord, Pastor, paano kapag hindi siya talaga yung the best ko? Basta pinakasalan mo siya, i-declare mo na siya ang best mo. Pero hanggat hindi ka pa ikinakasal, maaring, siya ba talaga? Okay lang na magtanong ka. Pero once na mag-decide ka na magpakasal, i-assume mo na, i-declare mo na, Lord, siya yung pinaka-best sa buhay ko. Okay? So, mabilis lang to. Number 1 is, God's mystery is motivating our marriage. God's mystery is motivating our marriage. So meaning, talagang ang pag-aasawa po may hiwaga. Nahiwagaan po ba kayo sa pag-aasawa? Yung pag nakakakita kayo, hindi naman kagwapuhan nito, ganda ng asawa. O kaya naman, ang gwapo! Tagatapos naaasar kang babae ka, mas maganda naman akong dihamak sa kanya. Ang gwapo nito, nakatuluyan niya. Stage side pa. Huwag kayo mag-alala. Ang mga foreigners po, mahilig po yan sa mga exotic. Hindi po. Exotic, po. So our point is this, mga kapatid, hindi lang yung, paano nagkatuluyan, Paano nagkatuluyan? Alam niyo po, God's mystery is our motivation, is motivating our marriage, Ibang-iba ho talaga yung Iba-iba talaga po yung sabi nga po sa inyo, loving someone and living with someone. Kahit matagal na po kayong magkakilala, marami pa kayong matutuklasan. At kahit marami na kayong natuklasan sa Kanya, marami ka pang matutuklasan sa Kanya, marami ka pang makikita sa Kanya, marami ka pang maunawaan. Huwag niyo ipagmamalaki po na 5 years kaming engaged niyan eh. Kahit pa 5 years, kahit pa 10 years. Ang dami nating matutuklasan po sa buhay. Ayoko ma-miss yung mga notes po na ito, kaya gusto ko pong tingnan lang po ito. Okay, darating ang pagkakataon, yung pinakasalan mo, ibang-iba na ngayon. Pero ang maganda is, yung mas lalo mo siyang nakikilala, mas lalo mo siyang minamahal, mas lalo mong naunawaan ano yung mga pinanggagalingan niya. Kaya pala, saan siya nanggagaling, mas lalo mo siyang naiintindihan, mas lalo mo siyang mamahalin, mas lalo mong nailalagay yung sarili mo po sa Kanya. Ang ganda po yung habang nagtatagal. Yes, lumilipas yung mga katangian, pero lalong nating minamahal ang bawat isa. Again po, marriage is something that you learn more about it. Kaya nga po,
ganito na lang po. Although sinasabi rin po nila, no, bukod sa mystery and a miracle, marriage is not a science. It is an art. Hindi kasi siya science na etong formula, pag ginawa mo ito, okay na kayo. Hindi eh. Marriage is an art. Alam mo yung habang patagal ng patagal, kumbaga sa obra maestra or painting, yes, maraming problema, maraming damage, maraming kalat. Parang layer by layer siya na lalo mo siyang naunawaan, lalo mo siyang naintindihan, lalong gumaganda, lalong umaayos. Marriage is a mystery. Hindi mo lahat agad maunawaan. Pero kapag naunawaan mong mainam, ipagpapasalamat mo yan. Kapag naintindihan mong mabuti, habang tumatagal, makikita mo ang galing ng idea ni God sa marriage. Mystery, marami tayong hindi alam, miracle, kasi paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Okay? JB, saglit lang itong ipakikita natin pagkatapos. Forward na tayo. So, kakandidato po kami sa darating na halalan. Ano po, si Mayora saka si Vice Mayor. Ano po? Kay Sir Chan saka kay Ellen na makeup po. Alam niyo po ba, ako po ang taong pinaka-pwedeng matinding magdulot ng sakit sa aking asawa. Walang ibang pwede pong makasakit po sa aking asawa, kundi ako. At walang pwedeng makasakit po sa akin, hindi po ibang tao. Asawa ko po. Kasi itong mystery, pinagsama tayo ng Panginoon. Kapag sinasaktan ko ang aking asawa, ako ang nasasaktan. Kapag hindi ko siya naunawaan, ako yung hindi ko maunawaan. Kaya wag ko kayong maniniwala na ibang taong totoong nakasakit. Ang pinakamatinding makasakit sa pag-aasawa ay yung mismong asawa mo. Pag pinipintasan mo yung asawa mo, pinipintasan mo yung sarili mo because the two shall become one flesh. Tingin po kayo sa akin, ilang beses mo nilaglag yung asawa mo sa ibang tao? Yung pinintasan mo, kumakahilig yung asawa ko, parang engine eh. Parang nakaprimera ng tertiary. At ang paa nito, amoy paa. Pag pinipintasan mo yung asawa mo, pinipintasan mo ang sarili mo. Pwede ho ba yun? Huwag tayong magsisihan. Mag-create lang tayo ng awareness. Ikaw ang pinakataong pwedeng makasakit sa asawa mo. Ano ho talaga yan eh? Reality. Pwede ka masaktan ng taong malayo sa iyo? Ang pwede lang makasakit sa iyo, Romnick, si Rosa. Pero ang mabigat, Romnick, hindi mo pwedeng magicin yung sakit niya. Yung nakalimutan mo yung ikakasal pala ako sa August. Grabe, may event ako. So magandang maunawaan po natin yan, ano po? Kaya nga po, tingnan niyo ho, iba yung hurting, iba yung harming. Yung hurting, nasasaktan ka kasi kailangan. Yung harming, sinasadya para sirain ka. Sinong mag-asawa rito ang hindi nagkasakitan? Ano yun, hurting or harming? Pag pumunta ka sa klinik, tatanggalin ang sirang ngipin mo o anumang mga bagay na bulok na lalong makasasakit at makasisira sa iyo, ang tawag doon hurting. Pero yung binunot mo, wala naman sira, harming yun. Ba't mo bubunutin? Iba, ulo pa nga binunot eh. Kasi masakit daw lahat ng ulo niya, ano po? So our point is this, ano po? So napakahalaga, sana maunawaan natin, kung nagkakaproblema lang tayo at minsan nagkakasakitan tayo, hindi totoong sinasaktan natin ang bawat isa. Sa totoo lang nakakatulong yung sakit na yon para lalo tayong tumibay. Pero bago ko ito makalimutan, dati naniniwala ako, kala ko, ito yung paniniwala ko eh, marriage is a completion. No. Hindi completion ng ang marriage. Pagkatapos makikita nyo sa showbiz, you complete me. Pag nawala ka, again, you incomplete me. Hindi totoo. Alam niyo po bang kahit mamatay ka para sa asawa mo, hindi mo siya makukumpleto? Ibigay mo man ang dugo at lahat ng card mo sa wallet, wala na kasing pera eh. Hindi mo pa rin siya mabubuo. Mga singles, hindi ibig sabihin hindi tayo nakapag-asawa, hindi na tayo complete.
only God can complete us. Can I hear amen? Only God can complete us. Regardless yung sitwasyon mo, maaring nagka-problema kayo, nagkahiwalay, still, pwede ka pa rin mabuhay ng complete because of our Jesus Christ. The time na nag-surrender ka kay Jesus Christ, your life is complete. Can I hear amen? The moment na ipinasakop mo ang buhay mo sa Panginoon at minahal mo si Jesus, you are complete. Huwag kang maniniwala yung mokong na iyan ang magpapakomplete sa iyo. Mokong talaga, no? O kaya huwag ko kayong pabobola. You complete me. Nako, hello. Kaya nga hindi tayo nag-aasawa kasi malungkot tayo. Hindi tayo nag-aasawa para makaiwas sa kasalanan. Hindi po tayo mag-aasawa kasi gusto natin magkaanak. Nag-aasawa tayo kasi gusto ng Diyos. God is our motivation. Even po yung kanyang mystery po. Okay? Andali, may dinideclare tayo, ano po? And the two shall become one flesh, ano po? May unity candle, ano po? Ngayon, nauuso naman yung yung unity sun, ano po? Ang problema ko sa ikakasal po, hindi masindi-sindihan yung kandila. Pero may candle ceremony, tabi ng dagat yung kasal. Pagkatapos, signal number 3 yung bagyo. Sabi ko, gawan nyo nga ng paraan yan, ano po? So, buti pa siguro yung asawa, lagyan ng gasolina sa kasindihan, ano po? Okay, our point is this. Ano ibig sabihin ng the two shall become one? Parang ang dali-dali. Yung dalawa pinagsama, ang hirap noon. Alam niyo po bang napakahirap noon? Kasi ito ang picture natin eh. Yung parang, ikaw cookies, siya cream. Ang tawag na sa inyo ngayon, cookies and cream. Ganun ba tawag po sa atin? Alimbawa naman, Choco Prop, isang chocolate, isang prop. Ang tawag na sa atin ngayon, Choco Prop. Hindi po yun eh. Ang maganda raw pong illustration ay ito. Yung isa iron, yung isa carbon. Pareho itong lulusawin sa apoy. Pareho itong dadaan sa apoy. Pareho silang may hirapan, pareho silang may initan, pero pag pinagsama na sila, ang tawag sa kanila, isang matibay na bakal. Kaya every time na nagkakasakitan tayo, you are not completing each other, you are strengthening one another. Kaya kung iiwasan natin yung sakit, magkakabanggaan tayo. Paul, mahirap anak. Ang pinakamahirap sa lalaki, yung kainin ng ego. Yung tama pala siya, pero dahil lalaki ka, i-insist mo. Ang sakit kainin ng pride. The two shall become one. Kaya po, meron kayo mga hindi pagkakaunawaan, pero humble mo yung sarili mo. Gaano kabigat yun? Gaano kahirap yun? Kaya nga ang gandang illustration na pareho tayong parang dalawang bagay na pinararaan sa apoy, pero kapag napagdaanan natin yon, ang tatag-tatag ng pagsasama natin, ang tibay-tibay ng pagsasama natin. Ladies and gentlemen, mga kapatid, the purpose of marriage is not to be happy, but to be holy. The more you serve your wife, mas lalo nagiging kaiba ang buhay mo. The more na iniintindi mo siya, the more na nagpapatawad ka, the more na inuunawa mo siya, mas lalo kayong tumatatag, mas lalo kayong tumitibay. Ayoko naman dumating ang pagkakataon, 80 years old na tayo, nyo napatunay na hindi pala kayo para sa isa't isa. Pambihira naman, ililibing na lang tayo eh. Naghiwalay pa kayo, ano po. So our point is this, mga kapatid, mahirap, pero kaya po natin sa buhay po natin yan. Kaya po, February 21 is our 15th anniversary ng aking asawa po. Natatandaan ko pa ho yung marriage vow namin na hiniram ni si Joy. Sabi ko, parang akin to ah. Hindi ko pinapangako na hindi kita masasaktan, hindi ko pinapangako na hindi ka iiyak, pero ang ipinapangako ko po, hindi kita iiwanan. Sa amin po, bawal umalis pag hindi magkasundo. Pwede ka lang lumabas pag naayos na ang problema. Wala magwa-walk out. Ayusin natin to. Kaya pag kami ni Pastor Elena nag-away, lock ang pinto, pinapako namin lahat ng pintuan, bintana, sineselyuhan, hinihinang namin yan.
para walang makalabas. Alam niyo po, ang picture ng live-in ay kwartong bukas ang pinto, anytime pwedeng lumabas. Pero ang marriage, saradong kwarto na saradong-sarado. Walang lalabas. Kung may problema, ayusin natin ito. Kung may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan natin to. Lahat nga po nang natatakot magpakasal, pumalakpak ng malakas. O, ito mo, natatakot kayo talaga. Hindi, lahat ng nabe-bless. Okay, so, meron talagang mystery sa marriage. Meron talagang mystery sa marriage. Hindi mo maunawaan agad lahat, pero wag naman kayong matakot. Kasi idea ni God ang marriage. Magpasakop lang po tayo. Lagi tayo magmahal sa Diyos. Again, iba yung loving someone sa living someone with someone. Number 2, principle natin, motivation for relationship is God's message is motivating my marriage. God's message is motivating my marriage. Ano po? Yung ano ba ang mensahe ng Panginoon sa pag-aasawa? Ano ba yung... Kasi po, the greatest illustration of God's love is marriage. Sobrang laging ginagamit ni God ang illustration ng pag-aasawa upang ipakita kung gaano niya kamahal ang tao. Tingnan niyo po yung Ephesians 5:31-32. As the scripture says, a man leaves his father and mother to get married, and he becomes like one person with his wife. This is a great mystery, but I understand it to mean Christ and His church. Sige po yung makakapagbigay ng tamang sagot, may premyo ho tayo. Paano nyo po i-explain? Bakit ang lalaki, pag lumalakad na yung babae sa aisle, umiiyak yung lalaki po, yung husband, o yung groom? Kaya Paul, ihanda mo yan. Yung pag binuksan na... Pero meron po akong stress. Pwede, stress. Gastos. Ang mahal ng gown niya. Puro credit card ang ginamit namin. Paano namin mababayaran yun? Oh, hindi. Hindi ko lang alam. Basta bumukas na ganon. Totoo yun, nakakaiyak. Gusto niyong maranasan? Pakasal kayo bukas. Yung ang layo pa lang, Totoo po yun. Nakakaiyak. Lalo na kung mapapangasawa mo, hindi mo gusto. Makakaiyak talaga yan. Pero syempre, mas nakakaiyak pag mahal na mahal mo. At gustong-gusto mo talaga. So, ito yung tingnan natin, kasi si God, paano ba niya minahal tayo? Ano po? Alam niyo po yung idea ng pagpupursue, napakahalaga po niyan eh. Alam niyo po bang God is pursuing us? Lagi tayong nililigawan ng Diyos. Lagi kang hinahabol ng Diyos. Minsan niya parang, I don't know kung tama ang term na ito, na baliw ang Diyos sa mga taong kanyang minamahal, na ang isang tao, lalo na pag walang pagkakilala sa Diyos, gusto niyang habulin, na ayaw niya na ang taong yon ay mapahamak, ano po. So yung idea lang po na ganyan muna, ano po, that God is pursuing us po talaga. Tingnan niyo ho sa Bible. Sobrang matindi ang laban ngayon sa marriage. Ang dami nag-ihiwalay. Ang dami mga single parents. Ang dami mga bata na hindi alam kung nasaan yung mga magulang. Napansin niyo po sa Bible, hindi lumabas sa Genesis chapter 3 yung ahas hanggat hindi magkasama si Adam and Eve. Wala kayong makikita na si Adam pa lang and the serpent, nung nagsama sila, doon lumabas yung ahas. Alam nyo kaya mabigat ang marriage kasi may spiritual attack. Yung mga nagmamahalan gustong paghiwalayin ng demonyo. Yung maganda pagsasama, gustong sirain ng kaaway ni Satanas na hindi si Satanas natutuwa sa maganda nangyayari sa tao. Napansin nyo po, minsan walang kabagay-bagay, nag-aaway kayo. Sino rito mag-asawang walang kabagay-bagay, nag-aaway? Wala naman ditong mga 3:30 awayin kita. Wala. Pero minsan kung kailan kayo mag-alak, ang tagal ka, huwag na kaya. Minsan wala,
Ala naman ng tayong balak. Pero bakit minsan, ang dalas natin mag-away, konting bagay pinagtatalunan, ano ba ang ulamin natin? Itlog na pula, itlog na puti. Asol na lang. Hindi ba walang kabagay-bagay? Alam niyo po, there is an enemy that wants to destroy us, to kill us, durugin ang pagsasama. Ang natutuwa lang naman pag may nasisirang pamilya, demonyo eh. Pero I believe si God umiiyak kasi mahal na mahal niya ang pamilya natin. Kaya be aware lang. Let us have awareness lang muna na sa lahat ng papasukin natin, may natutuwa ang Diyos, may hindi natutuwa ang demonyo na gustong tayo ay magkalayo-layo. Basta ito muna po ang tingnan natin, Jesus pursues us. Kasi si Jesus, ito yung bridegroom, ang church, siya po talaga yung bride. Nakita ko lang ito sa picture po, tingnan mo yung mga nations, kasi tayong lahat, universal church o yung sa kabuuan, pag tumanggap ka sa Lord, kahit anong lahi mo, language, church ang tawag sa iyo, na isang araw talaga, ikakasal po tayo. Pero tingnan niyo po yung idea, God is always pursuing us. Marami nagsasabi ho, ewan ko lang kung reality po ito sa lahat. Kung ang lalaki lang daw po, lagi nandiligaw at lagi naghihingi ng sorry, wala maghihiwalay. Sa amin ho ni Pastor Elena, alam po niya ng asawa ko po. Ako ang unang humihingi ng tawad. Una, di ako makakapasok sa kwarto pag hindi ako humingi ng tawad. Wala akong isusuot na damit, wala magluluto. Siyempre, magpatawad na. Habang pinatatagal ko, ako nahihirapan. O hindi ba? Minsan kailangan lang gamitan din ng katalinuhan, po. So practical lang ho tayo, po. So my point is, ang hirap kaya mag-sermon na nagtatampo asawa mo. Amen! Hindi po ba? Kaya ang point natin is God is pursuing us. Ito po yung nawala po sa marami pong mag-aasawa ho. Bakit dati todo ligaw ka? Todo gastos ka? Ngayon hindi mo na siya pinupurso. Ang babae pa naman, kahit mag-asawa na kayo, gusto pa rin, nililigawan. Pag sinabi niyang, wag mo na akong reregaluhan ng bulaklak sa February 14, mahal yan, ha? Huwag kang maniniwala. Pag inaya mo naman sa mall, halimbawa, Pastor JR, inaya si Grace sa mall. Grace, punta tayo sa mall. Ayoko. Pilitin mo ko. Mga 2 hanggang 3. Ayaw naman niya na alam mo yung mga babae, minsan yung pakipot, hindi nawawala sa buhay. 80 years old na, pakipot pa rin. Ang hirap po nung gano'n. Siyempre, dapat magkakilanlanan po tayo. Ako pa, ayaw mo talaga. Hindi, gusto ko na talaga. Ang lalaki pa naman ang kulit. Ayaw mo ha? Makakamianos ako pag ganyan. Jesus sacrifice. Mga kapatid, are you willing to sacrifice sa bawat isa? Ang matindi kalaban talaga natin, ego and pride. So sobrang sobrang antindi. Pero yung sacrifice, you are willing pa rin. Meron akong kaibigan, minsan parang napaisip lang ako. Lalaki po ito, sabi niya, ang prayer ko, unang mamatay ang asawa ko. Pare, ang sweet mo naman. Hindi, parang sinasabi niya lang, kung magkakasakit ang asawa ko at mamamatay siya, gusto ko mapaglingkuran siya. Gusto kong maipakita na handa ko siyang alagaan up to the last breath of her life. So, are you willing to sacrifice? Kasi masarap magmahalan eh. Pero kapag may sakit na siya, nagka-cancer na siya, kaya mo ba siyang alagaan? Kaya mo ba siyang paglingkuran? Ang sacrifice hindi sa magagandang bagay, kundi pag kumakaharap na tayo. Jesus pursuing us, even si Jesus Christ, lagi siya nagsasacrifice. Tingnan mo, ganyan tayo kamahal kahit may topak tayo, hindi tayo maunawaan, ang hirap intindihin, still pinaglilingkuran tayo ng Diyos. And the reason, ang isa pa is Jesus loves us. Kaya siya nagsasacrifice sa atin kasi sobra tayong mahal ng ating Panginoon. Can I hear amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. So sana, isa sa dahilan bakit natin ipagpapatuloy yung ating pagsasama kasi
Ang pinakamagandang mensahe natin sa mundo ng pag-ibig ng Diyos ay pag pinakikita natin yung ating pagtitinginan. Hindi ba nakakita na kayo ng mag-asawa na minsan may mga problema? Pero bakit mo tinitiis yan? Bakit nakakaya mo yan? Bakit minsan... kasi mahal ko siya eh. Masigit pa doon ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ba? Kaya lalo nating naipakikita na kahit may kaibahan tayo, handa tayong mahalin, unawain, at yakapin ang bawat isa. Amen po ba tayo doon? Parang nararamdaman ko may pupunta rito sa Dangwa, sa 14, ano po? At nakumbinsi na, gusto mo maging practical, sige na nga, makabili na nga kahit mahal sa 14, ano po? Okay? Tingnan natin ito. Christ has made peace between Jews and Gentiles. Parang, nung una kasi, parang ang labo ng magkasundo ng Jews and Gentiles. But because of Jesus, even ang Jews, even ang Gentiles, pwede magkasundo. Kahit may mga mag-asawa na parang hirap magkasundo, but because of Jesus, pwede tayo magkasundo, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave us His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. He even brought Jews and Gentiles together as though we were only one person when He united us in peace. Fast forward na lang natin to. The key word is reconciliation. Alam niyo pong ibig sabihin ng reconciliation? Always pursuing. Always pursuing. Walang mabubuong relationship na wala nag-i-initiate. May problema kayo? Sino mag-i-initiate? Mag-usap. Walang mabubuong reconciliation kapag walang nagpupursu, nagte-take ng initiative. Kaya mga kapatid, ang hirap, it takes maturity. It takes maturity and humility para po manuyo, para humingi ng tawad. Alam niyo po, isang kalakasan at hindi isang kahinaan sa aming mga lalaki ang humingi ng tawad kung merong mali. Minsan napapahiya natin yung asawa natin. Minsan, may problema tayo sa trabaho, sila yung napagbubuntungan natin na sama ng loob natin. Reconciliation is, let us pursue one another. Wala namang mawawala eh. Mas malaki ang mawawala kapag tayo po kinimkim lang natin ang sama ng loob at galit. Mga kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoong Hesus na ang larawan ay yung pag-aasawa ay isa sa pinakamalaking mensahe natin sa mundo, dalawang magkaibang-iba, pero pwede magsama dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Wow. And lastly is this, hindi lang po yung God's mystery. Totoo, may mga hiwaga, may mga hindi alam, pero along the way, maunawaan natin yan. Along the way, makikita natin bakit. Pero hindi lahat sasabihin agad. Ano yung mga pwede nating maranasan sa marriage? Along the way. Kaya nga, relationship, parang barko. Maglalayag tayong malayo, pero kapit lang. Hindi natin ito maunawaan. Kung hindi tayo mag-uusap, kung hindi tayo mag-uunawaan, malabo po ito. So, the number 3 motivating factor po in a relationship is God's master plan is motivating my marriage. God's master plan. Ano yung plano ng Panginoon? Ano yung plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos in 2:22 ng Genesis, then the Lord God had made a woman from the rib He had taken out of the man and He brought her to the man. And then sabi sa 23, the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. Lahat ng create ni God sa salita lang. Pero ba't pagdating sa tao, create niya talaga at yung babae kinuha niya. Gusto ko pong ulit-ulitin po ito. Ang babae hindi po kinuha sa ulunan ng lalaki para hindi siya magmataas. Ang babae hindi po kinuha sa talampakan para tapak-tapakan, baliwalain at saktan. Ang babae kinuha sa tadyang na malapit sa puso para mahalin, alagaan, kalingain. Huwag na huwag ho sanang mangyari ng ating kamay, pagbubuhatan natin po ang ating asawa. Sobrang napakapangit po. Bakal po ang gamitin niyong pamalo sa kanya
para hindi kamay ang dumapo. Wag naman po yun, okay? So our point lang po is, grabe, ano po? Woman! Grabe, kinuha sa tadyang po ng lalaki. Alam niyo po, ang kapansin-pansin lang, nung create ni God si Adam and Eve, pareho silang walang saplot. Pero di sila nagkakahiyaan. Right? Kaya nga po, lagi ko pong sineshare po ito sa mga mag-asawa na kakaunselan po natin, kinakaunselan natin. Maganda sikapin nyo talaga yung bumukod po talaga kayo ng bahay, which is number 1, yun ang disenyo ng Diyos. And then number 2, hindi ba ang sarap yung walang nakikialam? Sino rito yung kasama mo, biyanan mo, manugang mo, nakakapaglakad ka na nakabrief mag-isa sa bahay? Hindi yung lagi kang naaasiwa. Kaya nga ho sila, sa totoo lang, hindi naman sinasabi natin kailangan maghubad ho talaga tayo. Ang sinasabi lang ho doon, yung transparency. Hindi kayo nahiya. Minsan yung mag-asawa gusto mag-away, pero dahil nadodoon yung manugang, biyanan, o something na ganyan. Sabi nga ni Ed Lapis, yung mga anino ang nagsasabunutan. Normal din kaya sa mag-asawa yung nag-aaway, yung na-express mo talaga yung yung damdamin nyo po. Hindi sinisikil natin, tinitikis natin. Normal po yun. Ang hindi normal, yung hindi pinag-uusapan. Sige lang po, okay lang po yan, okay lang. Kaya nga yung word natin dyan is intimacy. Pareho silang hubad, pero hindi sila nagkakahiyaan. Ang tama raw pong pronunciation o pagkakahati-hati sa salitang ito is the word intimacy. Eto ako. Di ako nahihiya. Mainitin ang ulo ko. Meron time, isip bata pa rin ako. Wala akong dapat itago sa iyo. Galing ako sa broken family. Eto ako. Hindi ko kailangan lagi magpapogi o magpaganda sa iyo para tanggapin mo ako. Intimacy. Yung alam natin ang lahat sa buhay ng bawat isa and yet minamahal natin siya. Amen? Yung hindi yung mahal kita kasi wala akong nakikita pang pangit sa iyo. Yung ngayon pa lang, kita ko yung temperament mo, kita ko yung attitude mo, and yet hindi ka nahihiya na ipakita. Pag may portion na nag-aaway kami na mag-asawa po, yung asawa ko po, hindi naman kami nagkakabaranggayan pa, pero pag nagre-reconcile kami, lagi ito yung tatandaan ko sa asawa ko . Sabi ko, Mami, gusto ko rin yung nasasabi mo, yung nakikita mo sa akin. At hindi mo kailangan magbago para may magbago sa buhay ko. Pag nag-aaway kami, hayaan mong ako ang magbago. Alam nga namang pag makalat ka, laging mainit ang ulo ko. Ang panalangin ko sa sarili ko po, wala kang hindi gagawin na hindi ko kayang unawain. Kunyari lang po yun. Nakakainis din. Pero sasabi natin, di ba maganda transparent? Yung asawa ko kasi napakalinis po sa bahay, pag nasa kama pa naman ako, sino rito kumain ka ng chicharon na walang sumasabog na mga ganyang bagay? Laging may Pero ngayon na-appreciate ko po ito. Sobrang natutuwa po ako. Kami kasing mga lalaki, magulo kami, pero gusto namin maayos. Ganyan kakabaliktad rin ng lalaki. Ang dumi namin, pero gusto namin malinis. Kaya nga pag darating kami po, ang mga anak namin, gusto namin mabango, malinis. Kaya nga Eunice, pag nag-asawa kayo ni Paul, amputin nyo pa naman pareho. Huwag naman yung anak nyo madadat na ni Paul. Taong grasa? Yung ganyan dapat alam natin yung isa't isa. Intimacy, sana dumating ang pagkakataon sa buhay natin. Wala na akong hindi kayang unawain sa iyo. Wala na akong hindi kayang tanggapin sa iyo. Ikaw yung taong pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Mamahalin kita, uunawain kita sapagkat ikaw ay kaloob ng Diyos. Can I hear amen? Nasaan yung mga kabataan dito? O yung mga kabataan po, huwag pa-cute. Talagang gamitin po natin yung mga bagay to para maganda. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, inalay niya yung buhay niya para sa atin sa panahong hindi tayo deserving. Hindi naman tayo deserve to love di ba? Nagkasala tayo, ang kulit natin, we are not deserve to love. Pero minahal tayo ng ating Panginoon. Pero ayaw ni God na mabuhay ka sa shame, guilt, and condemnation. Kaya nung magkasala si Adam and Eve, nagtago sila. So napakaganda bilang mag-asawa po,
kung ano tayo ngayon, hayaan natin. Di tayo nahihiya na magsabi ng problema, di tayo naghihiya na magsabi ng mga takot natin, hindi tayo nahihiya, na gumawa ng isang bagay na ikakasira po natin. Kaya nga si Jesus Christ, kahit wala pa tayong napapatunayan, namatay siya sa krus nung tayo'y makasalanan pa. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Maaring sa pagsasama natin, may nangyaring hindi maganda. Mga kapatid, noon pa man minahal na tayo ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin may nangyaring pangit sa atin, license na yan para sirain ang buhay natin. Hindi po. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ang challenge lang po sa atin ay ito. Men, you will, sabi po ni Tim Keller, ang galing po nitong speaker na yan, men, you will never be a good groom to your wife unless you are first a good bride to Jesus. Hindi raw tayo magiging mabuting asawa sa asawa po natin kung hindi tayo maging, in a sense, maging mabuting anak sa Diyos. Ang challenge ko po sa mga kabataan, maging mabuting anak ka muna sa magulang mo. Habang wala ka pa, hindi ka pa nag-aasawa, ang pag-aralan mo, paano maging mabuting anak. Kasi kung salbahe tayo sa magulang natin, ngayon pa lang, kaya ngayon mapapangasawa mo, tingnan mo kung paano tratuhin ang magulang niya. Minsan may hindi tayo maunawaan, bakit natin naranasan, but again, still God is in control. Maaring hindi mo gusto yung naranasan mo sa iyong pamilya. Hindi mo kailanman binalak na magkalayo-layo. Pero meron Diyos na nakakaunawa ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Sana lang, maging mabuti ka munang anak ng Diyos. Hanggang sa ikaw ay maging mabuting, in a sense, asawa ng Diyos. Pagsikapan at ayusin nating mabuti ang ating buhay. Habang inaayos mo ang buhay mo, regalo mo ito sa mapapangasawa mo. Again, hindi ang ibang tao magkapagko-complete sa iyo. Only Jesus can complete you. Kung nag-decide ka, Lord, hindi na ako magpapakasal, or ganito talaga ako, hindi ibig sabihin second-hand Christian ka. Still you are complete. Still you are blessed. Amen ho ba tayo doon? Sige nga po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Alam niyo po, ang problema natin kay Jesus lang, madali nating mahalin si Jesus Christ pag Sunday. Ang picture noon, parang dinedate mo lang si Jesus Christ pag Sunday. Pero yung Monday to Saturday, you are ready to love Jesus on Sunday, but you are not ready to live with Jesus every day. Parang date lang. Yung ba gusto ni God na relationship natin, I believe hindi po. Hindi po yun ang gusto ni Jesus. Ang gusto ni Jesus po sa atin talaga. And I believe this is the picture of marriage. Ito po yan, I believe. Hindi date. Let us walk together. Kahit gaano kahaba ang daanan natin, magkakapit tayo ng kamay. Okay? Sige nga, multimedia, meron akong inihanda lang ng music, Okay? And let me ask my wife, to come on the stage. And Moses, nasaan yung pinabili kong isang truck na chocolate? Ang favorite ho ng asawa ko po, donut lang. Masaya na po yan. Mami, 500 ito. Okay. O sige nga, Mami, dito ka. Ang picture ng marriage, hindi yung hindi yung parang mahal kita, niyakap mo lang isang araw, pagkatapos binitawan mo. So parang hindi ganito, okay? Ano naman yan? So hindi ito yung parang picture ng marriage na parang yakap mo lang minsan. Ang picture talaga ng marriage, sige, sabay nga natin ng background music natin yan, anak, okay?
Langin ko po, lahat po ng narito ngayon. Lord, hindi naman po perfect yung bawat isa. And then Lord, thank you lang po sa assurance that only you, O Jesus, can complete us. Not our spouse, not our kids, not our ministry, not even our career. Jesus, thank you. Thank you, mahal niyo po kami. Yung maunawaan lang namin na lagi mo kaming pinupursu, lagi mo kaming nililigawan, and you are willing to sacrifice at namatay ka nga sa krus ng Kalbaryo para kami mahalin, para kami unawain. Hindi po kami nakiusap sa iyo na mahalin mo kami. Ikaw yung kusang nagmahal sa amin, Panginoon. Sana yung pag-ibig mo, O Diyos, ang pinakamalaking motivating factor kaya namin mamahalin ang bawat isa. Kami nga na hindi karapat-dapat, kami nga na hindi deserving, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki, wala kaming maipagyayabang. Pero Lord, regardless sa aming sitwasyon, we can declare confidently in Jesus' name, in you, I am complete. In you, we are complete, Panginoon. Hindi kami kailangan mabuhay sa guilt, shame, and condemnation. Kundi, Panginoon, kung narito po kami bilang mga anak, ngayon pa lang, bago po mga mag-asawa po, yung mga youth namin, sana itodo nila yung pagmamahal nila sa kanilang mga magulang. Even sa kanilang mga kapatid, Panginoon, mahalin po namin sila. Ito po yung one of the greatest legacy we can give to our loved ones, yung maayos na pagsasama. Marami po salamat. I pray sa mga single parents na nandito ngayon, oh God, still comfort them, Panginoon. Walang sisihan, kundi, Panginoon, tuloy ang buhay na nagpapakumbaba at gusto namin maglingkod. Lord, the more na pinaglilingkuran namin ang aming mga mahal sa buhay, mas lalo po kaming nagiging katulad mo. Mas lalo namin pinaglilingkuran at hindi naghahanapan, hindi nagsisisihan. Mas lalo ka namin nagiging kamukha, o aming Panginoong Jesus, na lahat ibinigay mo para sa amin. Kaya marami pong salamat sa mga mag-aasawa dito. Ngayon pa lang, i-prepare mo na sila. Sa mga mag-asawa po, Panginoon, palakasin mo kami, patatagin mo kami. Yung wala na kaming dahilan na makita pa para hindi mahalin ang taong ipinagkaloob mo sa amin. Father God, mahalin namin yung pamilya namin. Mahalin namin ang aming mga mahal sa buhay. Sa mga bago naming nakasama dito, thank you. Thank you so much, oh God. Father God, biyaya, wala kami may pagmamalaki kung meron man mga magandang pagsasama. Hindi dahil magaling sila, hindi dahil magaling kami. Lahat ng ito ay biyaya niyo po, O Diyos. Father God, whatever we achieve, whatever we accomplish or receive this morning, we give you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, amen at amen. Malakas na palakpak po ibigay natin sa Panginoon.